na mayroong mga talagang hindi ko alam kung anong part to, no? Stem siya na humahaba. Tapos eventually lumaki. Tapos ayun, ayan, ito yung pinagputulan natin before. Meron na namang malalaki. Tapos nakita nyo, nag-iba nung itsura, no? Palayong malayo doon sa itsura niya nung maliit pa po siya. Pero ngayon, may nangyari sa kanya. Yung pong pagpunta niya sa lupa, isang way po ng halaman yan para makasurvive sila. Hello everyone! This is Sir Misunapi ni Dino Park Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba gagawin natin? Alam ko po yung iba sa inyo talagang nasundan po yung ating maliit na halamang ito, no, hanggang sa paglaki niya, hanggang sa pag-iba ng forma. Ang tinutukoy ko po ay yung halamang Monstera dubia. Pero lately po, hindi pa pala tapos yung cycle niya. Kasi kung babalikan niyo yung ating mga video, nagsimula po tayo doon sa maliliit na mga dahon niya na dumidikit dun sa pader. Tapos eventually, nung naglash siya at lumaki na, ibang klase rin yung forma, no? Pero may magic pang nangyayari. Yan po yung malalaman nyo ngayong araw na ito. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang. And we're back mga ka-MVP. Tara, samahan nyo ako. Puntahan na natin yung aking dubia, no? Kung matatandaan nyo, nilipat ko na po yung pinaka nasa taas ng ating pader. Kinat ko po. Tapos nakita nyo, nag-iba nung itsura, no? Palayong malayo doon sa itsura niya nung maliit pa po siya. Pero ngayon, may nangyari sa kanya. Tara, samahan nyo ako. Puntahan na natin yung ating dubia at makikita nyo. So, eto na nga po. Mula po doon sa ganito, ito yung ating dating-dati pang mga dubia, no? Tapos biglang naging ganyan. Tapos eventually lumaki. Tapos ayun, ayan, ito yung pinagputulan natin before. Meron na namang malalaki doon dahon, no? Yan, kita nyo, oh. Aakyatin ko na naman yan sa bubong at ikakat natin, yung malaki na yan. Ibang klase po yung malaking dubya. Doon sa mga maliliit na dubya na kumakapit sa pader, Puntahan natin yung aking na-propagate dito, no? At ibang klase po yung nangyari na naman sa kanya. So, ayan, biglang dumilim yung panahon. Uulan na naman, sa hapon uulan. Ito yung aking dubya. Before kasi, kung maalala nyo, tinitingnan ko po ito, no? Kasi, inubos po ng uod yung kanyang mga dahon. Pero hindi ko alam, lumampas na pala siya sa pola, no? Dahil bihira naman akong pumunta dito sa ating area na to. Yan, nakita nyo, ito, maganda pa yung mga dahon. Pero ito, may mga inubos ng uod. Ito, yung mga yan, kita nyo, tangkay na lang natira. Pero, nagkaroon siya ng mahabang ganito. Alam nyo po, pag wala nang kinakapitan at lumampas na sa pole, yung mga ganitong Monstera dubia, kasi malalaki na siya, maganda, magkakaroon siya ng ganda. Nakita ko po ito kapag halimbawang meron pong akong mga dragon's tail, o yung tibatib na tinatawag, nagkakaroon po siya ng ganyan, yung parang ganyan. Tapos kapag inugat natin yan, kung saan napunta, teka lang baka maputol natin. Ito, isa na to. Sa tibatib to, yan. Medyo madilim lang, pero kuhanin siguro natin para makita natin maliwanag. Ito po yung sa dubia. Kasi, yung kanyang pinaka-strands na ganyan, yung umahaba, ayan, may nabuong dahon. Pero bumalik siya sa dati niya. Siguro kunin ko to, medyo madilim dito sa ating area para makita nyo. So, eto, nilabas na po natin sa mas maliwanag, At nakita nyo naman, eto yung kinain ng uod. Ganyan po yung nangyayari pag lumalaki yung Monstera dubia, Ganyan yung itsura ng dahon niya. Pero, kapag halimbawa pong nagkaganyan, meron pong nabubuong ganito. Katulad po yan doon sa mga tibatib. Yan, nakikita ko po na mayroong mga talagang hindi ko alam kung anong part to, stem siya na humahaba, Tapos nagulat ako na pag ganyan po, babalik yan, ayan, naputol ko yata yung dahon kasi sa pagkuha natin kanina. Pero babalik siya dun sa pinakadahon na maliliit. So eto yung dahon bago po siya magkaroon ng mature na leaves, Tapos pabalik po siya doon sa mga dating dahon na maliliit na kumakapit po doon sa pader, So kapag tinalunto natin yan, ang haba, napakahaba po niyan, hanggang doon, ayan, bumabalik po siya. Eto,
So ito dapat ipakapitin na dun sa pader, ano, at makikita nyo na yan, meron siyang mga maliliit na dahon. So ibig sabihin, maaari palang bumalik yung mga Monstera dubia sa dati nilang form kapag halimbawang galing na po sila dun sa matured form, ano. At halimbawang wala ng kapitan. Kasi kung ito po ay may kinakapitan, ang mabubuo pong dahon ay yung mas malalaki, no? Katulad po nitong ating mga dahon na to. So, yan. Meron tayong nadiskubre na kapag halimbawang walang kakapitan at nakabuo lang po siya ng pinakaganitong mga strands na stem na ganyan, ang susunod po dyan sa kanyang cycle ay pagbabalik po dun sa dati. So, eto po, kapag halimbawa pinutol nyo yan at halimbawang tinanim, ang mga lalabas na naman po ay maliliit na dubia. Hindi na po yung matured form, ano. Pero kung ito po ay merong dinudugtungan at merong talagang kinakapitan, puro ganito po yung lalabas, ano, mga matured na form. So ang haba po niyan. Yan, pag tinalunto natin yan hanggang doon, hanggang dyan, hanggang dito, ay ganyan kahaba, ano. So, tingnan natin yung mga matured form na nasa bubong, ano. Pero, ewan ko lang kung makakaakit ako ngayon. Pero, subukan natin na makita, no, yung mga matured na form ng ating mga Monstera dubia. So, eto na. Tanggalin natin yung iba, no. Ito kasi, ang dami kong mga tumubong mga damo dito. Ang bilis din. Ang nakakaano lang kasi, magandang at mabilis tumubo yung mga houseplant, pero kasabay yan, mabilis din tumubo yung mga damo, no. At kita nyo yung ating mga damo nakarating na dun at natambakan na po, ano, yung nandun dun sa taas natin. Pero at least ngayon alam na natin kung paano yung gagawin natin, ano, at kung ano yung mangyayari sa kanya kapag pinutol. Tara tingnan natin dun sa may gilid. Kung hindi ako makakaakit kasi maulan at madulas ngayon, baka maaksidente tayo, sisilipin natin, pipilitin natin silipin doon sa may gilid niya, no, at para makita natin. So, eto na nga po, ano, ayan. Hindi na ako makaakyat doon sa may bubong, pero dito, subukan natin makita. Ang dami nang sumulpot na mga ganito, oh. Dapat pala to matanggal, ano. Ayun po, yung ating Monstera dubia. Ang laki, no, pero ang kagandahan sa kanya ngayon, dahil ulan ng ulan, hindi po siya sunog, ano. Unlike before, nung nakita natin, yung mga dubia natin, napakasunog ng dahon niya dahil summer nun. Pero this one ngayon, makikita nyo ang laki ng dahon, no? Ayun. And eventually sa mga susunod nating video, tatanggalin ko to, lilinisin ko para makuha natin yung malaking dubia, no? Feeling ko ang laki-laki ng dahon nun kasi parang tumaba na yung kanyang mga stem, ano. Pagtititigan ko dito, malaking malaki na yung dahon, ano, nung Monstera na yan, dubia. Nakaka-amaze lang, ano, yung cycle nitong halaman na to dahil talagang hindi mo aakalain na ganyan yung magiging mga itsura nila, no. One time nga nagpahula ako dun sa ating video at tinanong ko kung ano ang halaman na yun, walang makasagot, ano, pero dubia po yun, ano. At nakakatuwa kasi itong dubia natin, kapag halimbawa talagang lumaki na, nakikita natin yung itsura niya, no, at kung ano yung mangyayari sa kanya. Nakakatuwa rin po kasi yung ating mga dubia, nakakabuo siya ng mga aerial roots. Yung aerial roots niya pagapang ng pagapang dito sa padero. Tingnan niyo po yung mga ugat niya, ang lalaki na, no. Tapos parang talaga naghahanap siya ng kakapitan. At the same time po, gusto niyang ma-reach yung pinaka ilalim, ano, kasi kung tutuntunin natin yan, aabot na dun sa pinaka lupa yung kanyang mga aerial roots, ano. At ayan, oh, natakpan nga itong ating mga halaman dito, nagsanib-sanib na. At ayun, oh, may umabot na po, no. So talagang hahanap at hahanap sila yung mga aerial roots niya, kung saan man yan manggaling, hahanap yan ng paraan para makarating dun sa mga ilalim o dun sa source ng lupa. So tingnan natin, tingnan mo ito, dito siya sa simento, pero kung umabot na siya dyan, yan, gagapang na yan dun sa ating lupa. So iganito natin to para dyan siya kumapit, ano, sa ating lupa dyan. At yan,
makapagkuha siya ng mga sustansya kasi naghahanap po yan ng sustansya, no? At yung pong pagpunta niya sa lupa, isang way po ng halaman yan para makasurvive sila at para mas gumanda. Kasi kapag halimbawa pong yung dubya ay tumaas ng tumaas, aasa na lang po yan sa nutrients ito. Minsan kapag wala na yung makapitan, nangyari po dyan ay talagang parang lack na po yung nutrients at saka mga vitamins na nakukuha nila sa mga inaasahan lang nilang kakapitan. Iba pa rin po yung sa lupa. Kaya ang tendency po niyan, maglalabas po yan ng aerial roots. Tapos yung aerial roots niya hahaba ng hahaba hanggang sa marating niya po yung ground. At kapag narating na po niya yon, doon na po siya kukuha ng panibagong source para masuplayan po yung mga tumutubong halaman. Kasi po ang halaman natin talagang meron yan susulpot at susulpot na dahon, no? Kapag talagang tumatanda na at nagmamature, and para masuplayan yon, kailangan niya maglabas ng aerial roots at kumuha ng sustansya kung saan mang source, no? So ganyan po yung nature ng halaman natin. So ayan, napanood nyo na yung ating vlog for today at nalaman nyo na yung isa na namang cycle ng halamang dubya, no, na talagang tinututukan ng mga nanonood sa atin, ano. And I'm sure may natutunan kayo dyan. Akala natin before, no, na puro matured form na lang yung lalabas, pero eventually pala babalik siya, no, doon sa pagkabata. Ganyan lang naman po yung buhay, ano. May cycle, no, at maaaring bumalik tayo sa kung saan-saan. Sabi ko nga minsan, hindi natin inaakala na yung mangyayari sa atin talagang kakaiba, no? At marami tayong madidiskubre habang tumatagal tayo sa pag-aalaga ng halaman. At yan naman po yung gusto kong i-share sa inyo, yung mga natutuklasan ko dito sa ating garden. Thank you so much mga ka-MDP sa inyong pagtutok ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, ano, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Ano. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, ano, para po lagi kayong updated sa ating latest uploads. Ayan, thank you so much mga ka-MDP, and follow nyo rin po ako sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunao or Mid Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye!